Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Numbers Game. Title, Senate Leadership May Still Change. Gatchalian. Yan. So, pag-aamin ni Senator Erwin Gatchalian na hindi pa nakakasigurado si Senate President Soto na mapanatili ang kanyang pwesto. Anytime nag-aabang palagi ang kudita. Delikado siya. Anytime, mapatalsik siya sa pwesto, according to Senator Gatchalian. Basahin ko. The thin Senate majority, thin, yung manipis, Senate majority of 15 senators has left the chamber's leadership vulnerable, with only 4 votes needed to trigger a potential change. Senator Sherwin Gatchalian warned on Friday, speaking on the billionaire news channel program The Spokes. Gatchalian noted that the current 9-member minority bloc is significantly larger than in previous Congresses, where it typically consisted of only 2 to 4 members. This numerical shift, he explained, creates a persistent threat of change for Senate President Vicente Soto III. The warnings come amid renewed speculation following 2 unsuccessful attempts by the minority bloc to unseat Soto last week. Rumors of a term-sharing arrangement have also surfaced, with Senator Loren Legarda being floated as a potential successor. While Gatchalian praised Legarda's extensive experience and track record, calling her highly qualified for the post, he clarified that the majority bloc has not yet held any formal discussions regarding a leadership change. For now, the leadership remains intact, but the narrow margin keeps the possibility of a shake-up firmly on the table. Araw-araw, nanganganib, masibak si Soto as Senate President. Ito po ang sinasabi ni Senator Gatchalian. Maalala ko, nung 19th Congress, 2 lang ang minority. Sino lang? Senator Pimentel and Senator Risa Hontiveros. Noong 19th Congress nga, nagkaroon nga ng kudita eh. Napatalsik si Senator Miguel Zubiri at napalitan ni Senator Escudero. Bakit? Dahil hindi daw marunong sumunod sa utos ng powers that be si Senator Zubiri. So, ako, agree ako na ngayon lang nangyari ito, na nagkaroon ng daming numero ng senador na nasa minority bloc. Siyam na eh. Tapos, merong 3 sa majority na any day pwedeng bumaliktad. Sino yung 3 na yon? Yung magkapatid na Villar at saka si Senator Pea Cayetano. Kaya, isa na lang talaga ang kulang. Pero nyo yan? Isa na lang. So, sino yung isa na any day? Sa nakikita ko lang ha. Yan si Senator Legarda. Kasi itong anak niya, si Congressman Libeste, iniipit ng administrasyon. Babaliktad at babaliktad yan. Sino pa? Senator J.B. Ejercito. Kasi ang kapatid niya, Senator Jinggoy, iniipit din ng administrasyon. So, 2. Sino pa ba? Pwede rin si Senator Lito Lapid. Dahil kung saan yung malakas, doon lang siya. Safety palagi. Sino pa ba? So, walang kasiguruhan itong termino ni Vicente Soto III na manatili sa pwesto kay delikado. Lalo na ngayon, itong impeachment
ni VP Sara, tinitignan yan. Oh. Agree ako sa assessment ni Senator Drilon, ex-Senate President, na ang Senate leadership is nakakonektar palagi positioning o pre-positioning para sa 2028 national election. Once na nagkaroon ng leadership change, example, makuha ng minority ngayon, silang maging majority, kahit sinong ilagay na Senate President, Ligarda man yan, Alan Peter Cayetano man yan, maapektuhan ang impeachment complaint. Pwedeng hindi na magkaroon ng impeachment trial, katulad nung nangyari nung 19th Congress. But whatever the case may be, kahit pagpalagay natin na ang Congress ngayon, makakuha sila ng 1/3 ng mga kongresista na mag-endorse sa impeachment complaint papunta sa Senado, dami pa rin senador na nakahandang sumuporta kay VP Sara. Bakit? Siya na ang nakikitang maging presidente sa 2028. Oh, kung ako ang senador, lalo na yung re-electionista ko, position ko ng sarili ko, i-align ko na doon sa magiging susunod na presidente. Ganun lang yun.